wave. Ang P wave normally should always be upright. Ang upright na P wave, ibig sabihin, ang biyahe niya is from your SA node nang gagaling siya talaga. Pwede siya mag-flatten in certain cases of, let's say, electrolyte abnormalities. Pwede siyang mag-invert. Okay? Negative. Pababa ang P wave niya. Okay? In one rhythm step, pwede siyang upright, upright, nagpa-flat, invert, invert, nagpa-flat, upright, upright. Pag ganun, ano yun? Ectopic pacemaker yun. Okay? Pag nag-iiba-iba ang P wave nyo, ang contour ng P wave nyo. Alright? Kaya dito. Alright. Tingnan nyo P waves, tingnan nyo PR interval, should not be more than 0.2 second. Should not be more than 0.2 second. Otherwise, pag more than 0.2, let's say 0.24, ano na siya? May 80 block ka. PR interval. Tingnan nyo ang P and QRS correlation. Is every QRS complex preceded by a P wave? Ano ang itsura ng P wave mo? Upright ba siya? Ang QRS mo, hindi ba pathologic ang Q wave? Tapos tingnan nyo ang QRS rate. Meron din titingnan kayo dyan sa QRS rate. Or yung QRS duration. Then, tingnan nyo kung anong pacemaker. Based on your computation, let's say, 72 beats per minute. So, most likely, ang pacemaker mo ay SAO. Tama? Okay. So, systematic approach nang wala kayong makita dyan, mamilis. Dito, dadagdag ko yung ST segment. Look at your ST segment. Is it isoelectric? Is it depressed? Is it elevated? Okay, ito.